ang kantang Forever Young. I wanna be forever young. Maganda yan, pero sa tingin ko, mararanasan natin yan sa piling po ng Panginoon. Pag ikaw ay nasa Panginoon at nagmamana ka na ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian, talagang lahat ng pagtanda, sakit at karamdaman, talagang wala na yon. Amen. So, tayo pong mga anak ng Diyos, ay namumuhay po tayo sa pananampalataya. We live by faith, we walk by faith. Sabi nga po ng Biblia sa 2 Corinthians 5:7, basahin po natin yan. For we walk by faith, not by sight. Nung araw po, parang literal na literal yan sa amin, kasi wala pa po kaming pamasahe. Talagang by faith. No? We walk by faith para lang makatin sa mga gawain ng Panginoon. Pero ang ibig po sabihin niyan, we walk by faith, namumuhay po tayo sa pananampalataya. Namumuhay po tayo sa pananalig sa ating Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, have faith. You must have faith. Patatagin mo, pagtibayin mo ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, ito pong maganda. Ito pong maganda. Maraming tao sumasampalataya sa kung ano-anong bagay. Pero tayo po sumasampalataya sa totoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung may pananampalatayaan ka na, manampalataya ka na sa totoong Diyos. At hindi lang po siya totoong Diyos, siya po ay tapat na Diyos. He is a faithful God. Taas nga po ang kamay na nagsasabing, tapat ang Panginoon. He's a faithful God. He's the real God. He's the true and only God. Siya'y totoong Diyos. At kapag diyan ka sumampalataya, hindi ka matatalo. You will never fail. Lagi ka magtatagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, sa umagang ito, pag-usapan po natin kung gaano kahalaga ang ating pong pananampalataya. How important is our faith? Pakisabi po, faith. Pakisabi po, pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, as we study the Bible, faith is trusting, believing, hoping, waiting, and obeying God. Ang pananampalataya, mga kapatid, pag dinipain po ito ng Biblia, ito po ay pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay paniniwala, pag-asa, pag-iintay, at pagsunod sa Panginoon. Yan po ibig sabihin ng pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya. Meron po ba dito may pinagpe-pray? Kahit hindi mo pa nakukuha yung pinagpe-pray mo, nagtitiwala ka sa Kanya. That's faith. Kahit hindi mo pa nahahawakan, umaasa ka, nag-iintay ka, sumusunod ka sa Panginoon, that's faith. That's faith. Sabi nga, yung bata daw po na nakulong po sa second floor, nagkasunog, naiwan siya doon, at yung tatay niya nandun sa labas, napupuno na ng usok yung bahay, at yung apoy po ay paakyat na po. Ang sabi po ng tatay, anak, sasaluhin kita. That's faith. Ang sabi po ng bata, tatay, kahit di kita nakikita, tatalon ako. Kasi, nagtitiwala ako na anuman ang mangyari, sasaluhin mo ako. Pakisabi nga sa katabi mo, sasaluhin ka ng Panginoon. Sasaluhin ka ng Diyos. Kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, nakikita ka ng Panginoon. Nakikita niya kalagayan mo. Kaya kapag may hinihingi ka sa Diyos, may pinagpe-pray ka sa Panginoon, sige lang, magtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya bibitawan. Hindi ka niya aayawan. Hahawakan ka niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, how important is our faith? Number one, ang sabi po, Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Mga kapatid, pag tayo po ay nananampalataya,
natutuwa po ang Panginoon sa atin. Sino pong nananampalataya sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, pag nananampalataya ka sa Kanya, He is being pleased with you. Natutuwa ang Diyos. Isipin na lang niyo mga kapatid, ano kaya kapag ang Diyos natuwa sa atin? Wow, grabe yan. Grabe yan. At isang paraan para matuwa sa iyo ang Panginoon, sabi ng Biblia, manampalataya ka sa Kanya. Pag nananampalataya ka sa Kanya, natutuwa ang Diyos sa iyo. At kapag natutuwa ang Diyos sa iyo, gumagawa ang Diyos ng himala, ng malakasang pagkilos sa iyong buhay. Sino pong naranasan niya dito? Gumawa ang Diyos sa buhay niya. Taas po ang kamay. Pwede po ba natin ipalakpak ang mga kamay na yan bilang pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Salamat Panginoon, kumilos ka sa aming buhay. Salamat. John 3:16, gaano pa po kahalaga ang ating pananampalataya? Ang sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Sabi nga po ng mga sa panahon ng Reformation, sola fide. Sola fide, ibig sabihin, faith alone. Ang sabi po, gaano kahalaga ang pananampalataya mo? Dahil sa pananampalataya mo, may salvation ka. May kaligtasan ka. May buhay ka na walang hanggan. Ganun po kahalaga yan. Ganun yan kaimportante. Gaano pa po kahalaga ang pananampalataya? Mark 11:24, yung po mga may pinagpe-pray dyan, isigaw mo nga ng malakas ito. Pakilakas sa 1, 2, 3, go! Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ano man daw hingin mo sa panalangin na may pananampalataya, manalig ka, maniwala ka na nasa iyo na. Pakisiko ngayon katabi mo, nasa iyo na. Tanggapin mo na. Saluhin mo pagpapala ng Diyos. Alam nyo, kapag tayo nagpe-pray, manalig ka, kayang ibigay ng Diyos yan. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Gaano man kalaki yung pinagpe-pray mo, gaano man ka-imposible, basta yan ay kalooban ng Diyos, basta ang hinihingi mo ay ayon sa Kanyang kalooban, at Siya ang maluluwalhati, Siya po ang mapapupurihan. Pag hiningi mo yan sa Panginoon, manalig ka. Pakihawakan nga po siya, manalig ka. Manalig ka, nasa iyo na. Manalig ka, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Kasi lahat ng lumalapit sa Panginoon ng may pananampalataya, kinalulugdan po ng Diyos. Pakisabi, wow! Kinalulugdan ng Diyos. Hindi po malulugod ang Diyos sa atin sa ating lang physical na appearance. Hindi dyan eh. Hindi natin madadala ang Panginoon sa physical na ayos. Alam mo yun? Hindi natin siya pwedeng yabangan o pagmalakihan. Kung gusto mong malugod ang Diyos sa iyo, manampalataya ka. Pakisabi sa katabi mo, preach it to your neighbor. Believe. Just believe. Have faith. Don't lose hope. Preach to your doubt, sabi kanina sa kanta natin. Preach to your fear. Mangaral ka sa sarili mo, sabihin mo, nananalig ako sa Diyos. Na gaano man kalaki ang hinihingi ko, gaano man ka-imposible, as long as it is for His glory, it is centered to His will, it shall come to pass. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, yung pinakamalakas na may kasamang pananampalataya at pagpupuri sa Panginoon na lahat ng panalangin mo ng may pananampalataya ay ibibigay, ipagkakaloob ng ating Diyos. Grabe yung presence ni Lord. Nararamdaman ko sa lugar na ito, may mga pinagpe-pray. May mga pinagpe-pray tayo. Amen.
Hindi lang tayo basta magpe-pray. Magpe-pray tayo ng may pananampalataya. Amen? Alam mo, kwento ng isang kaibigan kong pastor, meron daw pong isang church na dinalaw siya. Tapos pinag-pray yung may sakit. Alam mo, ang style ng prayer, Lord, kung gusto mong pagalingin siya, pagalingin mo po. Bahala na kayo. Mararamdaman mo yung pag-aalinlangan. Mararamdaman mo kung ikaw yung may sakit at pinagpe-pray ka ng, Lord, kung gusto mong pagalingin siya, bahala kayo. Mararamdaman mo talaga yung pag-aalinlangan. At ang sabi po, yung pakiramdam ng may sakit, para bang hindi niya ako gagaling. Pero sa church po natin, pag tayo po nag-pray, hindi lang tayo nagpe-pray sa pangalan ng Panginoon. Nagpe-pray po tayo ng may pananampalataya. Pakihawakan ngayon katabi mo, pag-pray mo, pagpapalain ka ng Diyos. By faith yan. God will bless you. God will heal you. God will completely heal you by faith. Ibe-bless ka ni Lord. Palalakasin ka ni Lord. Hallelujah. Romans chapter 1 verse 7. Malapit na po tayo matapos. Basahin po natin na saglit. The righteous will live by faith. Yung righteous dito, pakisabi sa katabi mo, ikaw yan. You are a child of God. You are a believer, a follower of Christ. And you are righteous because of His righteousness. Because of His imputed righteousness that is upon you. Nasa iyo ang Panginoon. Ang sabi, paano daw namumuhay ang isang anak ng Diyos? Ang sabi, ang isang anak ng Diyos, sabi diyan, the righteous shall live by faith. Yan po ang sabi. Ayan po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 na we live by faith, not by sight. Iisa lang po ibig sabihin yan. Tayo po, tinatawag tayong mananampalataya. Tama po ba na mamuhay tayo ng may pananampalataya? Tama po ba o mali? Tama! Kasi kaya ka nga tinawag na mananampalataya. Pakisabi nga sa katabi mo, bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka natatakot? Bakit ka pinanghihinaan? Ha? Bakit ka nagwo-worry? Bakit ka nai-stress? Bakit ka nadi-discourage? Manampalataya ka. Tinawag ka ng Diyos para manampalataya. Hindi ka looban ng Diyos ng isang anak ng Diyos, nag-aalinlangan, natatakot, nawawala ng pag-asa. Pakisabi nga ulit sa katabi mo, hindi yan ang calling mo. That's not your calling. Hindi ka dapat ganyan. Mananampalataya ka ni Kristo. Dapat ang isang mananampalataya ni Kristo, dapat mabuhay siya ng may pananampalataya. Tama o mali? Tama. Hallelujah. Kapag ang kasama mo sa bahay para bang nag-aalinlangan, hindi na yata ako mabubuhay. Nag-aalinlangan yan. Hindi na yata ako makakatayo. Hindi na yata ako makakapagpatuloy sa paglilingkod. Huwag kang mag-alinlangan. Bumangon ka, kapatid, at magpatuloy sa Panginoon. Amen! Amen! Ako nga po, kahit masama na pakiramdam ko kahit parang physically, parang pagod na ako, hindi pa rin ako nagpapatalo doon, kundi ini-exercise ko pa rin yung faith ko na, Lord, babangon ako at magpapatuloy ako para sa iyo. Amen. Dapat ganun Hindi yung pag kinamusta ka ng doktor o kamusta ka, Dok, mukhang hindi na yata ako mabubuhay. Huwag ganun. Kundi pag kinamusta ka ng doktor o kinamusta ka ng mga kaibigan mo, sabihin mo, God is good. Ang Diyos ay mabuti. Amen po? Tama po ba yun? Kasi confession of faith yun. Sabi mo, God is faithful. God is good. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Now, how to live by faith for God? Paano tayo mabubuhay ng may pananampalataya? Sabi doon, the righteous shall live by faith. We walk by faith, not by sight. Paano natin ipapractice yan?
Paano tayo mabubuhay ng may pananampalataya? Actually po, lahat naman tayo, lahat ng tao nananampalataya. Lahat naman eh. Lahat naman. Lahat naman. Yung pag-upo mo dyan sa upuan, ikaw po ay nanampalataya na kaya kang saluhin ng upuan na yan. Tama? Tama po? Faith na yan eh. Nananampalataya tayo. Minsan yung tao, unti mo sa mga hindi mapagkakatiwalaan, sa mga manluloko, sa mga nang-i-scam, di ba tayo po ay nagtitiwala? Sino pong na-scam na dyan? Di ba? Kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nasasaktan. Kasi kumisan, sa dami-dami ng pagtitiwalaan mo, nagtiwala ka sa manluloko. Pakisabi, ouch. Sa dami-dami ng pagtitiwalaan mo, nagtiwala ka doon sa iiwan ka. Sabi ni Russell, ouch. Joke lang. Diba? Sa dami-dami ng paglalagyan ng ating pananampalataya, pagtitiwala, pag-asa, na ilalagay natin ito sa mga hindi dapat. Pakisabi nga po ng dahan-dahan sa katabi mo, mag-preach ka sa kanya, ilagay mo yan sa Panginoon. Ilagay mo ang buo mong pananampalataya sa Panginoon at magtatagumpay ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Panginoon lang. Now, how to live by faith? Number 1, John 1:12, lalong-lalo na sa mga baguhan, pakisabi po ng sabay-sabay, accept Christ. John 1:12, tanggapin mo si Kristo at manalig ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. Yun yung first step. First step yan eh. Tanggapin mo si Kristo. Sino po dito, taas ang kamay, tinanggap niya na si Kristo, nanampalataya ka sa Panginoon bilang iyong Panginoon, bilang iyong Hari, bilang iyong tagapagligtas. Tanggapin mo siya. So, yan ang first step. Number 2, how to live by faith. Romans 10:17. Sabay-sabay po natin basahin. Faith comes from hearing and hearing by the word of God. Pakisabi ng malakas, yung mata sa mata, keep listening. Keep hearing God's word. Yan ang lagi mong pakinggan. Ang isang tao na lumalakad sa pananampalataya, lagi siyang nakikinig ng Word of God. Ako po, kahit po sa personal worship ko po, nakikinig po ako ng praise and worship, nakikinig po ako ng mga preaching of God's Word, nagpabasa po ako ng Biblia, at kung hindi ako minsan makapagbasa, meron po mga apps na babasahin niya yung Biblia para sa iyo. Meron ho yan eh. Minsan nahihirapan ka na magbasa dahil sa mata, nanlalabo na. May mga apps na mag-upload ka at babasahin niya Biblia para sa iyo. Bakit mo kailangan na laging nakikinig ng salita ng Diyos? Kasi kung ano yung pinakikinggan mo, yun yung magpapalakas sa iyo. Kaya minsan, ang lakas-lakas ng pag-aalinlangan sa isang tao kasi ang mga pinakikinggan niya, mga pag-aalinlangan. Nasusundan po natin? Kaya kung minsan ang isang tao nade-depress, nagkakaroon ng matinding depression, matinding kalungkutan, kasi yung kanyang mga napapakinggan, napapanood, naiisip puro kalungkutan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang malungkot? Walang malungkot na ganyan. Ang ngiti hanggang langit. Amen po. Pag nasa Panginoon ka, masaya ka eh. Amen. Ang point lang, kung ano yung pinakikinggan mo, kung lagi kang nakikinig sa mga balita na negative, magiging negative ka. Kung lagi kang nakikinig sa mga balita na nakaka-discourage, madi-discourage ka. Nasusundan niyo po? Kaya, kung nais nating mabuhay ng may pananampalataya, lagi kang makinig ng salita ng Diyos. Sino po dito, pinapanood niya po yung YouTube channel natin? Taas nga ang kamay. Ay, salamat sa Diyos. Ginagawa niyo po yan hindi para sa amin.
yung praise and worship natin na naka-record, yung preaching of God's Word natin na naka-record. Sino po dito, ultimo po yung page ng ating church, sinisilip mo yan. Tinitignan mo yan. Maganda po yan. Kung ano yung mga nire-reflect mo, ano yung mga binabasa mo, tungkol sa Panginoon, pinalalakas ka niya. Amen! Okay, to be more specific, halimbawa, mag-asawa kayo, pakinggan nyo at panoorin yung mga salita ng Diyos o mga testimony about couple, about victory, about success, ay makakatulong po. Kung negosyante ka, single ka, ano man ang kalagayan mo sa buhay, may mga salita ng Diyos na para sa iyo, na magpapatatag sa iyo. Pakisabi po, praise God. How to live by faith? James 2:7, ano pong sabi diyan? Faith without action is dead. Pakisabi yan sa katabi mo, faith without action is dead. Patay. Patay yan, patay. Patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Amen? So, how to live by faith? Yung faith mo, lagyan mo ng action. Pakisabi, action! Lagyan mo ng action. Anong ibig sabihin ng action? Sundin mo salita ng Diyos. Sundin mo kalooban ng Panginoon. Sundin mo yung example ng Panginoon. Sundin mo mga salita ng Panginoon. Yan yung action. Kasi pag hindi mo nilagyan ng action yan, patay yan. Patay yung pananampalataya na walang kalakip na gawa. Paano pa po tayo mabubuhay ng may pananampalataya? Ito po gusto ko po na verse, Hebrews 12:2. Pakibasa nga po ng sabay-sabay ng may pananampalataya. Sige po, 1, 2, 3, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Praise God. How to live by faith? Ang sabi diyan, look unto Jesus. Ano ibig sabihin ng look unto Jesus? Tingnan niyo po ako saglit. Pag sinabing look unto Jesus, huwag kang tumingin sa tao. Huwag mo silang titignan. Pag sinabing huwag mo silang titignan, huwag kang matitisod sa tao. Kung may mga tao na mag-backslide, tumigil sa Panginoon, maging false prophet, false teacher, huwag kang ma-discourage. Kapag nadi-discourage ka dahil sa tao, ay hindi ka nakatingin sa Panginoon. Kanino ka nakatingin? Sa tao. Nasusundan po natin, huwag kang tumingin sa tao. Ibig sabihin, ano man yung sabihin ng tao sa iyo, huwag mo yung panghawakan. Huwag mo yung panghawakan. Kahit sabihin ng tao na 1 buwan ka na lang, 3 buwan ka na lang, huwag mo panghawakan yan. Kahit doktor pa magsabi sa iyo. Ano man ang sabihin ng tao sa iyo, huwag mo yung panghawakan. Ano man sabihin na tao sa iyo na nakaka-discourage, nakakapanghina ng loob, sabihan ka na hindi ka na yayaman, hindi ka na mababago ang buhay, hindi ka na makakaalpas, wala ka ng pag-asa. Anumang negative, nasusundan po natin, anumang negative words ang sabihin sa iyo, kahit galing pa yan sa mga malalapit mong kaibigan, malalapit na tao sa iyo, anuman sabihin sa iyo na negative, please, huwag mo yung panghawakan. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Can we say amen for that? Amen. Yan ang ibig sabihin ng verse na yan. Huwag kang titingin sa tao, huwag ka rin titingin sa situation. Pakisabi po, situation. Ano man yung situation mo, huwag mo yung tignan. Kay Lord ka lang tumingin. Kasi pag nakatingin ka sa sitwasyon, nakikita mo yung sitwasyon mo, medyo madilim, medyo negative, medyo malakas ang unos, malakas ang bagyo. Huwag yan! Tumuon ka sa Panginoon. Pangatlo, huwag kang titingin sa tao, huwag kang titingin sa situation, huwag ka rin titingin sa sarili mo. Huwag! Pakisabi sa katabi mo, huwag kang titingin sa sarili mo. Madi-discourage ka pag nakatingin ka dito. Huwag mong tignan yung sarili mo.
Huwag mong tingnan yung past. Huwag mong tingnan yung mga nakaraan mo. Pakisabi nga ng dahan-dahan na may words of encouragement. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong tingnan yung past. Huwag mong tingnan yung mga naging pagkakamali mo. Nagkamali ka nakaraan, nagkasala ka nakaraan, nagkasala ka kanina. Huwag na yan. Tumingin ka sa Panginoon. Sa Panginoon na nagpapatawad. Sa Panginoon na nagpapagaling. Sa Panginoon na tapat, na hindi ka bibitawan sa kabila ng iyong mga pagkukulang, sa kabila ng iyong mga kahinaan. He is faithful. He will never leave you nor forsake you. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Unti mo sa nararamdaman mo. Huwag mong tignan yan. Huwag yan. Ilagay mo sa Panginoon yung pananampalataya mo. Huwag sa lakas mo, huwag dyan. Kasi mapipild ka dyan. Matatalo ka dyan. Huwag sa karunungan mo, huwag sa kayamanan mo. Nakita niyo po, yung mga patotoo na mga kapatiran natin, hindi sila nanangan sa doktor, hindi sila nanahan sa kaperahan nila na, oy, mapera ako, magandang hospital to, magagaling yung mga doktor ko. Hindi doon eh. Sa Panginoon lang talaga sila nananahan. Nakuha nyo? Sa Panginoon ka lang. Doon ka lang. Ka-faith lang sa Panginoon. Huwag sa sarili mo. Ako po, pag masama pakiramdam ko, at pinagpe-pray ako ng tatay ko, alam mo, sabi ng tatay ko, manampalataya ka, hindi sa akin ha. Huwag kang tutuon sa akin, huwag sa tao, huwag sa sarili mo. Pag pinag-pray niya ako, after niya ako ipag-pray, kakamustahin niya ako. O, kamusta pakiramdam mo? Masama pa rin Daddy, masama. Hindi ka sa Panginoon nananampalataya. Nakatuon ka sa nararamdaman mo. Ang sabi niya sa akin, tumuon ka sa salita ng Diyos, na ang sabi ng salita ng Diyos, by His stripes, we are healed. Nothing is impossible with God. He is a healing God. Mark 11:24, hindi mo pa nakukuha yung hinihingi mo. Angkinin mo na. Pasalamatan mo na. Kaya ako po, pag pinagpe-pray niya po ako nung araw at masama pakiramdam ko, natutunan ko po after niya ako ipag-pray, kamusta ka na? Thank you, Lord. Okay na ako, pinagaling na ako ni Lord. Pero may nararamdaman pa rin akong kabigatan. Pero as I speak His words, His promises, His faithfulness, gumagaan po yung pakiramdam ko. Amen? Kasi sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, pag masama pakiramdam mo, sabi mo masama. Pag naghihirap ka, sabi mo naghihirap ka talaga. Kundi sabihin mo salita ng Diyos. Sabihin mo yung pangako ng Diyos. Sabihin mo na ang Diyos hindi magpapabaya. That's faith. That's faith. How to live by faith? Looking unto Jesus. Ang sabi doon, the author and finisher of your faith. Huwag sa tao. Huwag sa situation. Huwag sa past. Huwag sa anumang bagay o material na bagay. Huwag dyan. Kundi sa Panginoon lang. Sino po dito nangangako sa Panginoon lang siya mananampalataya? 100%? 100% po yan. Taas nga po ang kamay, dalawang kamay. Yung nagpa-promise, nananampalataya, nakikipag-covenant, na Panginoon, sa'yo lang ako mananampalataya. Sa'yo lang ako magtitiwala. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is being pleased. At kapag nalulugod ang Diyos, may pagpapala ang Diyos. May pagpapala ang Panginoon. As we end, meron po akong gustong iwanan sa inyo na isang klase ng pananampalataya na prayer ko, magkaroon tayo nito lahat. Ito po yung tinatawag na unwavering faith. Unshakable faith. Pag sinabing unwavering faith, ano po ibig sabihin yan? Hindi nagwe-wave. Pag sinabing unshakable faith, ano ibig sabihin yan? Hindi nasi-shake. Ibig sabihin, kahit anong mangyari,
stable, rooted, consistent, hindi bumibitaw, organic, authentic. Amen. Meron daw pong pastor na nagpatawag ng mga kapatiran kasi hindi umuulan. Ilang weeks na, ilang months na hindi umuulan. Nagpatawag siya ng prayer rally. Sabi niya, mga kapatid, pwede ba tayo mag-pray? Magpe-pray tayo sa labas. Hihingi tayo ng ulan sa Panginoon. Dahil napakahirap ng walang ulan. Hindi nadidiligan ng mga halaman, tuyong-tuyo ang lupa, mainit. Nagpatawag po ng prayer rally. At alam niyo po ba mga kapatid, maraming nagpunta. Marami po nagpunta para manalangin at humingi ng ulan. Pero iisa lang po yung may dala ng payong. Yung pong batang babae. Siya lang po yung may dalang payong. Alam niyo kung bakit? Siya lang po yung nananampalataya na kapag humingi sila ng ulan sa Diyos, bubuhos ang ulan. Kaya may dala siyang payong. Amen. Sana po pag may hiningi tayo sa Diyos, talagang manampalataya tayo sa Diyos. Meron po akong pinag-pray, hindi po magkaanak. 40 years old na po yung babae, ilang beses nakukunan. Pinag-pray po namin ni Sister Christian. Sabi, Pastor, Sister Chris, gusto na po namin magka-baby. Nagka-problema po ako sa matris. May edad na po ako. More than 40 years na po ako. 40 years old plus na po ako. Ilang beses na rin po akong nakunan. Pinag-pray po namin yung mag-asawa. At ang sabi ko sa kanya, kung nananampalataya ka sa Panginoon, magkakabibi ka na. Sister, paglabas ng church, humanap ka na ng maasim na mangga. Sabi sa akin, Pastor, bakit? Gusto ko maglihi ka na. Maglihi ka na! Kahit hindi pa kayo nagsisiping, manampalataya ka na ibibigay ng Panginoon yan. Amen? That's faith kasi. Parang humingi ng ulan, dapat may payong ka. Humingi ka ng sasakyan, sino dito humingi ng sasakyan? Dapat may marunong ka na mag-drive. Yan po ang faith eh. Amen po? Sino dito nagpe-pray balang araw, ikakasal din ako. Ikakasal din ako. Dapat pinapractice mo na yan. Pinapractice mo na yung sarili mo. Paano maging husband, paano maging wife. Alam niyo mga kapatid, itong pinagpe-pray po namin mag-asawa na may edad na at ilang beses nang nakukunan. Sabi namin maglihi na siya. Bumili na ng maasim na mangga, isawsaw sa bagoong. Alam niyo po nangyari? Purihin ng Diyos. Nabuntis po. Nanganak. Hindi lang po once. Twice. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay gumagawa ng himala sa mga sumasampalataya. Ang Diyos nagpapala sa mga sumasampalataya. Ang Diyos ay kumikilos sa mga nagtitiwala, sa mga umaasa sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga naghihintay sa Kanya. Pwede po ba natin sabihin ng malakas na, Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Manampalataya ka na. Sabi mo sa katabi mo, manampalataya ka na. Manampalataya ka na. Magaling ka na. Sabi mo sa kanya, manampalataya ka na. Malakas ka na. Manampalataya ka na. Mayaman ka na. Manampalataya ka na. Ano man yung hiningi mo? Brother Russell, manampalataya ka na. Brother Russell, ikakasal ka na. Mag-ipon ka na, mag-ipon ka na. Mag-ipon ka na, kapatid. Hallelujah. Pag nagtanong sa'yo, bakit ang sipag mo sa trabaho? Bakit nag-overtime ka? Panay overtime mo. Abay, kakasal na ako eh. Sabi ni Pastor, kakasal na ako. Amen.
Wala pa akong girlfriend, pero nananampalataya ako. Ikakasal na ako sa awat biyaya ng ating Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano man ang hiningi mo sa Diyos, manampalataya ka na nasa iyo na. Tanggapin mo na. Amen! Hallelujah! May nagpe-pray, Lord, punuin mo na yung bank account ko. Magbukas ka muna ng bank account. Baka mamaya pray ka ng pray, Lord, buksan mo ang langit at ibuhos sa akin ang iyong pagpapalang pinansyal. Punuin mo ang aking bank account, sabi ni Lord. Abay, open ka muna ng bank account mo. Amen po. Manampalataya ka. Kung talagang gusto mong kumilos ang Diyos, manampalataya ka na, kumilos ka na. Amen. Purihin ang Panginoon. Meron pong kwento sa Biblia, meron pong tinatawag na unwavering faith. Kilala niyo po ito? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Ang sabi ng hari sa kanila, kung hindi kayo sasamba sa ribultong pinagawa ko, itatapon ko kayo sa pugon. Ang sabi po ng tatlong ito, hindi po kami sasamba dyan. Hindi po. Hindi po. Sa galit ng hari, pinainit niya ng 7 beses yung pugon. Napakainit. Na po. At ang sabi po ng Biblia, yung nagtapon sa kanila, hinagis kasi yung tatlong yan hinagis. Sa sobrang init, sa labas pa lang ng pugon, yung nagtapon namatay sa init. Ganun kainit po yan. Ang sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po kami sasamba dyan. Masama yan. Sa Diyos lang kami sasamba. Amen? At ang sabi po ng Biblia, nung hinagis po sila, hindi po sila pinabayaan ng Diyos, kundi sinamahan sila ng Panginoon. Nagulat yung hari. Ang sabi niya, hindi ba 3 yung hinagis natin? Bakit 4? At yung kasama niya, yung kasama nila, nagliliwanag. Ang sabi nung hari sa 3, Shadrach, Meshach, Abednego, labas na kayo. Lumabas kayo. Tunay na Diyos ang Diyos nyo. Tunay na Panginoon. At sinasabi ko ngayon bilang hari, na wala nang ibang sasambahin kung hindi yung Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Tuwan-tuwa yung hari. Chinek up sila. No, hindi po nasunog yung buhok, hindi nasunog yung kasuotan po nila, hindi po sila nag-amoy usok. Amoy mo yung katabi mo, hindi po nag-amoy usok. Wala, no? Hindi amoy usok. Yan po si Shadrach, Meshach, Abednego. Ang sabi ang asim daw. Asim. Sa araw po yan, sa araw. Sa araw lang yan. Sa pawis lang. Ang point ko lang, ito po yung tinatawag na unwavering faith. Basahin po natin yung sinabi nila sa Daniel 3:17 and 18, then magpe-pray na po ako dito. Ang sabi ni Daniel, sabi sa Daniel 3:17, if the God whom we serve exists, then He is able to deliver us from the blazing fiery furnace and from your hand, O King. Sabi nila, kahit itapon nyo kami dyan, yung Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na buhay. Ililigtas kami ng Diyos. Sa kamay mo, sa pugon, ililigtas kami ng Diyos. Sino pong nananampalataya na ililigtas tayo ng Panginoon? Amen! Saan ka ililigtas ng Diyos? Sa sakit, sa karamdaman, sa kahirapan, sa utang, sa lahat ng mga problema. Amen! Pero ito po yung unwavering faith sa verse 18. Basahin po natin, last verse na yan. But even if He does not, let it be known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden statue you have set up. Yan po yung tinatawag na unwavering faith. Sabi nila, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami tatalikod. Pinagpe-pray mo, magkaasawa ka, at nananampalataya ka na magkakaasawa ka. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, at kung hindi man po ito mangyari,
mananampalataya pa rin ako sa iyo. Humihingi ka ng 1 milyon sa Diyos, nananampalataya ka, sabi mo sa Panginoon, at kung hindi ko man makuha ito, Panginoon, nananampalataya pa rin ako sa iyo. Hindi magwi-wave ang faith ko. Hindi masishake. Mamamatay at mamamatay na lang ako na nananampalataya sa iyo. Tatanda na lang ako na nagtitiwala sa iyo. Hanggang kunin mo ako, mananampalataya ako sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tanggapin niyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.